Hello! Welcome sa Pop Life! May isang lugar na sobrang underrated pero mind-blowing. Para kang pumasok sa time machine. Ang ganda ng visuals, ang daming interactive stuff, at ang aesthetic pa. Literal na isang hakbang mo lang, back to the 16th century ka kaagad. And this is Nina, your gala-gala girl dito sa GGSS. Come on! Welcome to the Chinatown Museum. Hindi lang pang field trip, pang content, pang throwback, pang proud Pinoy Chi vibes. Tara, pasok na tayo dito sa Chinatown Museum. Tignan natin kung ano bang meron dito. May 18 galleries sa loob. Bawat isa may sariling kwento. Mula sa mga unang Chinese immigrants noong panahon ng Kastila hanggang sa pag-usbong ng Binondo bilang sentro ng negosyo, medisina, paglilimbag at pelikula. Chinatown Museum, nagbukas po kami noong June 2019. So, nag-pandemic. So, less than a year, we have to close our doors dahil sa, lockdown nga. Then 2022, we reopened the museum and ang pinapresent namin here at Chinatown Museum ay ang kasaysayan ng Binondo from its foundation back noong 1594 up to its golden age nung American era. We have 18 galleries inside Chinatown Museum highlighting yung foundation ng district ng Binondo, paano nabuhay dito yung mga Chinese immigrants, yan, paano sila naging vital sa industriya, not just here in Binondo, but also it affect din kasi yung course ng history natin since they're the ones who brought the commerce and trade, yan na nasimulan nung bago pa maitatag ang Pilipinas, yan, nandito na sila trading with our ancestors, that culminated nung galleon trade, yan, from for more than 250 years, nandito sila nakikipag-trade dito sa Pilipinas, migrating from China, mainly from the province of Fujian. Many settled here, kaya in a way, para makontrol yung influx ng mga Chinese na buo yung district ng Binondo. So throughout the decades then centuries, yun yung nakapresent dito sa Chinatown Museum, paano nag-evolve yung district yan. Paano siya naging importante during the revolutionary period nila Andres Bonifacio at ng mga Katipunero. Then of course, yung pagbabago ng Binondo nung tumating yung mga Amerikano. Merong setup ng old school pansiteria, Chinese botika na para kang nasa Chinese drama, at yung printing shop kung saan nagsimula ang mga unang dyaryo. Hindi ito yung typical na museum na puro bawal humawak. Interactive ang setup dito, kaya perfect para sa mga estudyante, content creators, o kahit simpleng curious lang. Pwede ka magbihis ng Filipino-Chinese attire, humawak o subukan ang ilang nakadisplay na gamit, at damhin mo mismo ang kasaysayan ng Binondo. Basta magpa-assist ka lang sa mga staff nila, handa silang tumulong para mas maging immersive ang experience nyo. So dito guys, pwede mo suot yung hat. 'Di ba? Salakot yata tawag dito sa Tagalog. Pero pwede ka mag-picture dito, ganyan. Emote ka. Tara, mamalengke na tayo. And yes, IG-worthy siya. Pero more than that, ang dami mong matututunan. Lalo na kung mahilig ka sa culture, kwento, o nostalgia vibe. Ang Binondo, hindi lang basta food trip spot. Ito rin ang symbol ng centuries-old friendship ng Filipinos at Chinese. Ang galing lang isipin na habang nasa mall ka, meron palang ganitong space na nagkukwento ng history natin. In a way na relatable at hindi nakakaantok. We open from Tuesday to Sunday, 10 a.m. to 6 p.m. Chinatown Museum is located at the 4th floor Imperial Wing of Lucky Chinatown Mall here at Reyna Regente Street, Binondo, Manila. I'm Michael Ogalinola, officer in charge of Chinatown Museum. So next time na nasa Binondo ka, make time to check out the Chinatown Museum. Promise, sulit to sa kwento, sa visuals, at sa feels. Till the next gala, dito lang yan sa Pop Life!